Hi guys! Welcome back to my channel. Gaya nga ng sabi ko dun sa nakaraang video, I'm gonna show you kung paano ko ini-inject yung hormones. Ito siya. First, kailangan muna nating i-prepare yung mga gagamitin natin. Of course, yung hormone. Pag binili nyo to, may kasama na siyang syringe. And syringe. Alcohol, and then kailangan din natin ng medicine tape. Medicine tape ba yung tawag dito? Basta yung ganito. Tapos kailangan nyo ng cotton pads or cotton balls kung ano yung meron kayo. Sa akin, cotton balls. So kailangan maghugas muna tayo ng kamay para malinis. Kakahugas ko lang ng kamay. Kailangan natin i-sanitize yung kamay natin using the alcohol. And then buksan natin itong syringe. Ako ginaganto-ganto ko siya para madali siyang pindutin mamaya pagka i-inject na natin yung gamot. Tapos sinisecure ko lang na mahigpit yun dito. Tapos ito yung phenoquinone. Yan siya. So, 1 ampule lang yung ini-inject ko every 5 days. May mga natira pang gamot dyan kailangan pitikin mo para bumaba yung gamot. And then, gamit yung balat ng syringe, yung pinaglagyan ng syringe, puputulin natin tong ampule. Bubuksan natin yung ampule. Ng ganyan. Yan. Bukas na siya. Kuhanin na natin yung gamot sa loob gamit yung syringe. And then make sure lang na walang bubbles. Yung mga bula na ganyan, kailangan yan alisin kasi para hindi mamaga yung area kung saan natin i-inject yung hormones. Yan, wala nang bula. Takpan muna natin. Magpe-prepare na ako ng cotton balls na may medicine tape. Yun yung i-cover natin dun sa pag-i-injectan natin. Yan, mga gantong kahaba lang. Tapos nilalagay ko na yung cotton ball sa gitna. Tapos, i-inject natin siya. Ilalagay niyo yung kamay niyo dito at saka dito. So, ang safe lang na yung pinakamagandang area na pag-injectionan is ito. Yung nasa gitna or nasa gilid. Kasi dito yung pinakamaraming muscle. So, kailangan natin i-sanitize to. Sanitize ulit tayo ng kamay. Tapos, i-inject na natin yung hormones. So, pag natusok na, kailangan natin mag-aspirate para malaman natin kung may tinamaang ugat. Ayun, wala naman sumama na dugo. Ano lang, sumama lang is bula. Ibig sabihin wala tayong natamaang ugat. So pwede na natin siyang i-inject. So pwede tayong bumilang muna ng 5 seconds bago natin bunutin yung syringe. So tanggalin na natin. Tapos i-massage lang natin ng konti para ma-absorb siya ng muscle. Tapos after ko mag-inject, dito ko din ilalagay yung bottle ng ampule. And then yung syringe, yung cotton, dito ko din siya papasok. Ganyan. And then yung syringe.
Tapos ilalagay ko lang siya dito sa may lalagyan ng tubig, sa galon ng tubig. Ito, kumuha ko ng galon ng tubig. So ayan, ang dami na. So kasi delikado pag tinapon natin yung syringe sa basurahan lang. Kasi baka mamaya may makasugat siya. Kasi 'di ba meron mga nangangalakal. So kawawa naman sila kung masugatan sila nitong mga matatalim na to na bagay. So pwede natin silang ilagay na lang dito. And then pag napuno na siya, is pwede natin siyang dalhin sa mga health clinic for proper disposal. Kagaya nga nung previous video, sinabi ko yung ibang mga trans na nag-i-inject ng hormones or nag-i-inject ng phenoquinone. Nakaka-experience sila ng pamamaga dun sa area ng pinag-injectan. So usually, yun yung reaction ng phenoquinone sa kanila. So sobrang hapdi dun sa muscles. And then some of them hindi nakakalakad ng after ma-inject. For me, so far, wala naman ganun effect. Medyo nangangalay lang siya, ganyan. Medyo masakit. Pero hindi naman siya to the point na hindi ako makakalakad. So parang ngalay lang siya, ganun. Kaya I think nahiyang ako dun sa phenoquinone. So yun lang for this video. Sana may natutunan kayo, and if you want to be updated dun sa HRT journey ko, just subscribe to this channel and click the notification bell. Bye!